Hello mga ka-analytics at mga ka-FB friends at mga ka-reels. So hayaan yung turuan ko kayo ngayon ng DIY o do-it-yourself na lumpia wrapper. So kung nagkikrave kayo sa mga lumpia at wala kayong mabilhan ng lumpia wrapper, so eto ang ituturo ko sa inyo ngayong araw na ito. Tara na at umpisahan natin. Dito ay gagamit lang tayo ng tatlong klaseng ingredients. So meron po akong half kilo ng harina. So depende na po sa inyo. So ang ginamit ko lang po ay third class na harina. Meron akong konting asin at dito sa kalahating kilong harina na to ay gagamit po ako ng 2.5 cup of water. So tandaan mga ka-analytics, mga ka-FB friends, depende lang po yon sa klase ng harinang gagamitin nyo. Ngayon ay ilagay na natin sa isang bowl ang kalahating kilong harina. Dito ay lalagyan natin po siya ng konting asin. Konting asin lang po mga ka-analytics at baka mapaalat. So gagamitan po natin siya ng wire whisk. Halu-haluin lang po natin para yung asin niya is kumalat doon sa harina. So yan po, haluin lang po natin. Ngayon ay lalagyan na po natin siya mga ka-analytics ng tubig. So ang paglalagay po ng tubig ay paunti-unti lang. At para naman makita natin ang harina natin ay unti-unting nadidissolve ng maayos. So dahan-dahan lang po nating haluin hanggang sa maubos natin ang 2.5 cup of water. So sabi ko nga po sa inyo, depende na po yan sa klase ng harina nyo na gagamitin kung ilang cups ng tubig ang magagamit nyo. So haluin lang po natin ng konti. So dinagdagan ko pa po siya ng konti pang tubig. Bali 3 cups na po ang nagamit ko dito. So eto po ang consistency ng atin pong mixture. Yan po, bago po natin siya lutuin sa ating non-stick pan. So remember mga ka-analytics, mga ka-FB friends at mga ka-reels, ang gagamitin po natin ay non-stick pan. So para po hindi tayo mahirapan sa pagtanggal ng ating mixture. Ngayon ay pahira natin ng paper towel ang ating non-stick pan. Siguraduhin natin na ito ay tuyo bago natin ipahid ang ating mixture. So, pagpapahid po ng mixture ay ginamitan ko siya ng barbecue brush. So, yan po. Kailangan ay manipis lang ang pagpahid at kailangan ay mabilis din. Hindi po tayo mga ka-analytics, mga ka-FB friends na para lang nagpipintura ng bahay. Kailangan po ay mabilis ang kilos natin na kung sa ganon, kahit mahina po ang apoy na gamit natin is makita po natin yung consistency ng ating lumpia wrapper na hindi tayo maabutan ng pagsunog. At kailangan din po pantay ang luto nito. So yan po, ganyan po ang ginawa ko. Sundan nyo lang po ang aking procedure. Yan po. Then after a few seconds makikita nyo, pag luto na po siya is umaangat na po yung mga gilid-gilid niya. So yan po, yan ang sign na luto na ang ating lumpia wrapper. So ang gagawin lang po natin is tanggalin lang po natin. Then kung gusto nyo ay baligtarin nyo rin po ang other side na kagaya ng ginawa ko. Nang sa ganon is pantay at parehas na tuyo yung both side ng ating lumpia wrapper. So sundan nyo lang po ang procedure na ginagawa ko. At maa-achieve nyo rin po ang tamang luto ng ating DIY lumpia wrapper. So yan po, kung mapapansin nyo, yan po ang itsura. So dito po sa part na to is one side lang ang niluto ko. So doon sa second try ko po, ang ginawa ko is binaligtad ko para dry din naman po ang kabilang side. So remember mga ka-analytics, dapat nasa low fire lang po tayo. So, yan na po. So, after few minutes and after few seconds, yan na po. Luto na ang aking my own version ng lumpia wrapper. So, yan. Then, magta-try po tayong gumawa ng isang menu gamit isang merienda na gamit ang ating ginawang lumpia wrapper. So, dito ay magpe-prepare ako ng cheese stick na gamit ang sarili kong ginawang lumpia wrapper. So, let's go. Na po nating mga ka-analytics ngayon, itong lumpia wrapper na isang buo ay hahatiin ko para gumawa tayo ng isang merienda or para matry po natin ang ating ginawang lumpia wrapper. So dito ay ginupit ko sa gitna and then ngayon ay lalagyan ko ng cheese like ordinary na ginagawa natin pag nagagawa tayo ng cheese stick. So yan, bibilutin lang po natin yan. And then, ipa-fry po natin para matest po natin kung successful nga ba ang ginawa natin. So, ipapakita ko po sa inyo na wala siyang pinagkaiba doon sa binibili natin. So, ang pagkakaiba lang nga po ay tayo mismo ang gumawa. So, yan.
Ayun po mga ka-analytics, as you can see, nagpo-fry na po tayo ng ating ginawang cheese stick gamit ang ating my own version ng lumpia wrapper. So, pwede nyo rin po yung gamitin pa sa iba pang pagkain na ginagamitan ng lumpia wrapper na katulad ng mga turon or sariwang lumpia o fried lumpia. Pwedeng po yan. So, yan po. Yan na po ang itsura ng ating do-it-yourself lumpia wrapper. Charan! Ito na po ang finished product ng aking cheese stick. So, yan. Wala po siyang pinagkaiba. Masarap. Kayo pa ang gumawa. At budbura na rin po natin ng konting cheese breading para mas masarap. So, yun lang po mga ka-analytics, mga ka-reels, mga ka-FB friends. Sana ay may natutunan kayo sa ibinahagi ko ngayong araw na to. Enjoy eating. God bless and see you for my next vlog. Thank you very much for watching.